Ngayong summer ay napagplanuhan naming magkakagrupo na dayuin ang isang isla dito sa Pilipinas gamit ang aming motor. Para makarating dito, ay bumiyahe kami from Manila papuntang Lucena Port. At syempre, dahil tawid dagat nga ito, ay isinakay namin ang aming mga motor sa barko para marating ang isla ng Marinduque, o kung tawagin ng iba, ang puso ng Pilipinas. Dito sa Marinduque ay meron silang ginawang programa para sa mga motorcycle rider. Kaya kung isa ka sa mga rider na mahilig maglikot sa malalayong lugar, pwede mo subukan ito. Ito ang tinatawag nilang Puso Moto. Puso means Heart of the Philippines o ang Marinduque, and Moto, which means motorcycle tourism. Ang Puso Moto ay gumawa ng 13 stations paikot ng Marinduque, at ang mga stations na ito ay ang mga pinagmamalaki nilang lugar o tourist spot dito sa isla. Natapos na nga natin ang 5 stations nung unang araw natin dito sa isla. Ito ay ang Bohok Cathedral, Marinduque Museum, Bohok Heritage Houses, Butterfly Farm, and Gasan Catholic Church. So mga bago dito sa ating channel, ito nga pala ang part 2 ng ating Marinduque Loop. Kung gusto mo mapanood ang part 1 ng video na to, nilagay ko ang link dito sa description. Ito ang day 2 natin dito sa Marinduque at meron pa tayong natitirang 8 Puso Moto stations na kailangan puntahan. Magsisimula ang ating biyahe dito sa Poktoy, White Beach. Ito sa dalawa, para mas safe. Tagal naman ng group to. Si ba leader nyo? Mayahaba mo siya ng konti. Ano, grabe init. Yung mga outfit nila kahit ang iinit oh, tis pogi. Ito yung tour guide namin, nagpantalon. Ako lang naka-short eh. Para sa araw na to, 2 stations ang ating dadayuhin. Ito ay ang Malbog Sulphur Spring at Dampulan Seawall. 2 PM na kami nag-ride out dahil maikli lang naman ang ruta namin ngayon. Tama lang rin ang oras na to para pagdating namin ng Dampulan Seawall ay saktong palubog na rin ang araw. Maganda raw kasi ang sunset dito at excited na kaming makita ito. Hey! Bundok! Yan yung bundok na yan oh. Yan tayo iikot sa kanan yan pag ganun. Sa ikot. Ayan, medyo maahon na tayo dahil nga iikot tayo doon. Yung gilid kasi ng part ng bundok na to is medyo mataas pa. Woo! Tongin lang, ganito. Ay, bakit? Wala na. Ina mo. Uy! Try, sa gilid mo ako. Diretso mo lang. Ayun o, mayroon sa baba o. May kalsada dun o. Dire-diretso lang, tapos kaliwa. Sa ano no, parang intersection? Oo. Sige, sige, sige. Uy, kagong lupit o. Parang Chocolate Hills. Dadaan daw tayo ilog. Kaya nyo ba? Sige. Tama yan, may nakita ko sa vlog. Ilog yan, man. Man, tama yan. Talagang malalaman mo pag hindi nag-off-road yung scrambler pag nakakita ng ganyan tubig tas tuntuan eh. Malbog Sulphur Spring. Kaso wala daw stamp. Saan? Ah, nandun? Lagi, wala pala ako sa plat. 45. Yun, makapal pala. Side na ano, 40, entrance na. 45. 45. Pag puso mo to, 45. ah, May bala okay. yun. Pag ano lang pala, pag puso mo to, katatagalugin lang nila yung 40.
bukod sa mainit na tubig, tsaka steam ng active volcano daw na nanggagaling sa ilalim. Yung amoy niya rin is parang ano, ibang amoy yun? Oo, yun. Hindi naman siya totally mabaho Kung makakaamoy kayo ng, alam niyo yung mga manhole, pag nakabukas na manhole or yung mga butas sa mga gilid ng sidewalk na ano, na pinapasukan ng tubig pag bumabaha. Parang may pag ganong amoy siya. Ano, mainit? Ang pinoproblema kasi namin, wala kaming pambanlaw. Eh yung tubig kasi, may konting amoy. May amoy sulfur siya, parang ano, kung alam niyo amoy utot, medyo amoy utot. Ito wala ang solusyon, magdadala ka nito. Wala mainit. So ma'am, hindi maamoy utot. Lagyan mo dito. Gago, mimint. Gagi, gumagaling na ako. Gagi, gumagaling na ako. Ayaw na. Ayaw nang bumalik. Kailangan daw pag pupunta ka dito may sakit ka para gumaling. Pag wala kang sakit pumunta ka dito, magkakasakit ka. Gumaling dyan. Ang init sa itlog. Hindi, lahat naman tayo may kulang sa tornilyo. May bulatan na. Bobo ko eh. Tatalino ba ako dito? Gagi, mainit. Oo, mainit sa itlog. Sa itlog nga lang. Hindi, ibig sabihin yan, yan yung mga sakit nyo, yung umiinit. Ano, baog ako. Hindi bantay yung itlog mo, kaya ganyan. Wow! Ano ka exempted? Ikaw may sakit. Pag yung kay Tres, pantay. Si Tres yung may sakit. Di ba parehong kanan yun? Wala pa naglulublob ng mukha. Anino pa kayo dyan ha? Baka pumangit eh. Eh, pag pogi ka pumunta dito, pag-aho mo, pangit Lulubog na ako baka gumaling. Hindi, subukan muna natin yung kabilang mukha mo. Pag pumangit yung kabilang mukha, Hindi gumalaw, walang reaksyon. Pogi, may LTO. Ano, swimming without license daw? Pangiti si Madam eh. Tinatakot niya. Miranda rights, dito sa... Miranda rights. Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng iyong sasabihin ay maaari gamitin sa'yo sa harap ng husgado. Lahat ng inyong sasabihin ay sumayin nyo rin. Ito po. oo. Parang ako may... Parang kulangot eh. Wala namang nangyari sa balat ko. Sabi mamumuti daw eh. Pero siguro yung nakikita nilang puti is parang mga bula. Nubula kasi sa ilalim ng fine na bula. Tapos yung bula na yung dumidikit sa balat. Kaya siguro mukha siyang puti. Pero pag tinitigan mo malapit habang nakalubog doon, bula lang siya. Gago, lahat ang chinilas. Sakit po. Guys, ang kailangan natin magbanda mga Tay! Lumubog! Gago, seryoso ba? Tatawa si kuya sa inyo. Hoy! Pwede ba? No, tatawa si kuya sa inyo. Umiihipan pala siya tumatay sa dulo. Okay na ako dito, hindi ako magbonlaw. Gumaling na ako, baka magkasakit ulit ako. Nipis eh. Kalabaw yan man, malaki na. Puro binukos talaga to. Transition man. Hindi, kalabaw yun sa kalabaw. Sarap na ligo nila sa ilog. Pucha, okay na pala yung gripo doon. Okay, waiting na lang tayo sa ating mga kagrupo. Ang oras natin ay mag-aalas 5. May isa pa tayong pupuntahang checkpoint. Yun yung seawall. And then yung way na papunta dun sa may transit uli is malapit na lang from there. Okay, hintay lang natin si Mang Chukuyo. Party, said he knew you. I hate him.
Ayun, on the way naman tayo sa seawall. Balita ako, maganda raw yung kalsada doon eh, tabing dagat. Parang ano, patapat. Tapos ganda ng bundok, ganda ng dagat. Utang ina, kaliwat kanan, no? Utang ina mo, lupit! Woo! Hoy, Santorini ba yun? Santorini! Ngayon nakaikot na tayo, kung maalala nyo, yung harap ng bundok na yan is yun doon na part. Nakaharap tayo papunta doon. Ngayon nandito na tayo sa may side niya, sa may left side niya. Pag doon tayo galing sa may ano, sa may tranche. Ito na yung left side niya. Oh shit! Ang majestic ng ano, tok-tok na banda. Oh, parang sa mga movie. Oh my god! Wow! Puta naman, ang ganda. Hey! Woo! Grabe, ganda ng Marinduque. Siyempre, hindi natin dapat kalimutan kung bakit tayo nandito. Tatak Puso Moto. Dampulan Seawall. Sobrang diin eh. So, ang main course ng araw na to ay itong magandang view na pinaanan namin kanina. Ayun o, walang tigil sila kakabalik-balik o. Shoot ng shoot. Wala eh, ganun kaganda eh. Mag-ano ka, dito ka oh. Oh! Tapos zoom! Dito malapit dito ha. Diyan ka. Dito. My God guys, binabayaran. Tangina, big bike pala yung dala mo eh. Yun, ganun man. Ay gago, time-lapse yun. Sinong pumindot? Ayan. Tayo na gago, yung bilis mo masyado. Parte ka mo, tingnan mo. Zoom! Okay. Mga pare, ride out na kami. Sinulit lang namin yung napakagandang view doon. Medyo nagpadilim na kami ng konti. At tala na nga sa transient, siyempre. Amen! Tanya na ba si Jericho Rosales?
Tagilid. Jericho. Kabila. Tangin na Piolo. Harap. Ed Kaluwag. Empoy. Sarap mag-swimming oh. Kapakainit kasi. Yung puti ko kasi guys. Puting bahay. Tangay na saglit na lob-lob ko lang dyan. Back to zero. Sayang naman yung mga sabon ko. So yun mga pare, bago kami umalis, ito yung kahapon na sinasabi ko sa inyo na dadaanan muna namin yung Tuksoy White Beach na checkpoint ng Puso mo. So may pang stamp. Ito may pang stamp, meron. Kaninang umaga may napagtanungan kami dito sa beach kung anong oras ang huling biyahe ng Roro. At nasabi nga nila na 6 PM ang huling biyahe at ang susunod na noon ay 3 AM na. Natuwa naman kami doon kasi late rin kami naka-ride out doon sa may transient. Yung plano nga namin ay di na kami gana magtatagal sa mga station. Bali magtatatak lang kami, then sibat agad papunta sa susunod na station. At base sa kalkulasyon namin ay aabot naman kami sa huling biyahe ng Roro pauwi ng Lucena, Quezon. Oh shit! Checkpoint nasan? Daanan na namin ito kanina bago lang dyan sa may Toktok. Pumarada lang doon kami sa taas. Then yung checkpoint, isala ka rin lang namin. Yun, ito naman tayo. Hey, gago! Doon ba ka? Tangin na, sarap puminto dito. Kaya nga eh. Dadaan naman tayo dito, pabalik. Pababa tayo. Ay, pucha, ito yata yung nasa vlog ni Jeric P ah. Damn! Nakita ko na yung Kapitanawan. Ayun o. Ayun. Shootay naman. Grabe, kala mo New Zealand. Ang daming ano. Baka. Woo! Panawan. Buhangin. Ingat. Buhangin. Bada, buhangin. Walang ano. Barrier. Puta, oh, pag overshoot ka dyan, oh, back to zero ka dun, oh. Pusong Pinoy. Grabe, sarap pumalik dito, oh. Ano? Off-roading. Ay, gago. Tara baba! Ano, Tres? Legit, oh. Kakating ko yan. Kaso hindi pantay, eh. Patagilid, pre. Okay lang yan. Hirap, eh. Park on this side only. Ah, ito na yun. Dito tayo, ang init ah. Diyan din ako. Group 1. Group 1. Sagad mo, yan. Pag umakyat kayo dito, meron kayong babayaran na 300 pesos na para siyang entrance fee. Pero kung sumabot naman yun, kayo na bahala kung anong gusto niyong orderin. Yung bibigay sa inyong 300 pesos, parang ticket. Kung yun, nakalagay yun. 300 pesos consumables on food and beverages. Pag registered kayo ng Puso Moto, meron kayong discount na 10%. Gogi, ang ganda. Uy, pucha. Kitang yung taal yun. Lupit. Take nga. Uy, pingi po ko niya. Thank you so much. Thank you so much. Boto niyo po ako ha. Joel TV. from Sige, sige. Marinduque. Yes, sir. Ikaw. I'm Bogart the Explorer of Davao City.
30 minutes away siya ngayon. At kailangan naming magpadali. Dahil, ano oras na? Mag-aalas 5 na pala po. Mag-aalas 5 na at may nahabol pa kami 3 checkpoint. So, kailangan namin magpadali kasi ang biyahe daw ng Roro isang alas 6. Hindi namin alam kung aabot kami, kaya ang plano namin, every checkpoint na makukuha namin is 5 minutes lang kami doon. Wala nang tanggalan ng helmet or kahit ano. Konting video lang, picture within 5 minutes. Then after nun, biyahe uli kami to the next checkpoint hanggang sa matapos. Then papagdating namin sa may tourism sa City Hall, kukunin lang namin yung mga token, then biyahe na uli kami papuntang Roro. Kaya sana matapos namin agad to at makapunta na kami dun sa may pier. Santa Cruz Catholic Church. Minutes, tatakan lang, wala na magpapalipad. Shit, umuulan pa man. Oh no! Thank you. Para ayaw tayo pa-win. Extend daw tayo. Tara, extend. Okay, lakos. Ito ngayon yung isang checkpoint na nasa labas lang ng simbahan. Ano? Tanggap ko na kahit hindi tayo umabot eh. Hindi ko pwedeng iwan yung ano ko, yung trophy ko. Ang hirap. Pinipigilan talaga tayo, pre. Lakas ang ulan dun, nakikita ako no. Ano pre, kapote? Kapote tayo? Tubig. Kapote? Gagi. Nagkapote ba sila? Tutuloy ba sila kahit umuulan? Wala naman tayo sisilungan tayo. Kasi, problema natin, di rin natin makukuha yung ano natin. Pusong moto. Kaya ang gusto ni Billy, magpapaiwan siya dito. Kukunin kaya kayo, pre? Kukunin niya. Ate, nagsasarado po ba yung ano, yung datum? Nagsasarado po ba yung datum doon? Sarado na po pagdating na alas 5. Kasi kung di na natin matatapos yon, kung hintay mo, yung iba pwede na po pumakay dito kasi nandiyan na yung port. Kung gusto na nila sumakay, makakasakay na sila dyan. Sa sobrang kakamadali namin na tapusin ng mga checkpoint, di namin naisip na nagsasara nga din pala ito. At ang isa pa, ay di namin na-consider na nagsasara nga din pala ang Pusong Moto Office. So kahit matapos man namin ang mga checkpoint ngayon, ay di pa rin namin makukuha ang aming mga token. 6 PM na rin ngayon at 50-50 na kami sa huling biyahe ng Roro. Ayokong umuwi nang hindi ko ito natatapos, kaya desidido na ako na magstay kung sakali man na kailangan na talaga nilang umuwi. Pero buti na lang, hindi ako nag-iisa sa goal na to. Nagpasya din na magstay ang 5 pang riders na kasama sa ride na to. Isa lang ang ibig sabihin niyan, tuloy ang ating adventure. Roro, at kami naman tayo Transit. Naghahanap na. Nakita na kami ng hotel, malapit lang din. Dito sa Hilltop Hotel. Nagwagang isip. Nakamang kasama, sumama din sa amin. Nandito po, nagbago isip niya. Sumama na sa amin. Ito yung order natin, pares. Nagising na kami ng 5 kanina, then 6 o'clock, 6 AM. Pwede na rin naman lahat
instance nandito sa may hotel na tinuloyan namin. So dala na natin yung passport natin ng Puso Moto. And lalakarin na lang natin papasok yung dito sa Morean Carving. Kala namin kagabi dito. Kaya bumalik na kami. Kasi kala namin sarado na. Dito pa pala yun sa baba. Ayun yung gate. Ayun. Kaya pwede pala namin kuhanin to kagabi. Kasi nandito lang pala sa labas. Ayun oh. Pero buo. Sentrong-sentro to man. Morning po. Yun, linaw. Saka na. Ikaw na mga isla. Sa arat, bakit to? Sabi ganda. Hindi na talaga, di ako umuwi. Oy, sigo. Ano yan? Buti na lang. Di ako umuwi. Yeah. Buti na lang di tayo umuwi. Tapusin natin to. Eh, yun siguro yun nasa taas na yun, no? Hindi natin sure. Hey. Ano mga may mga dito? Panood ko. Hello po. Matarik. Kaya mo yan. Nandito na kami sa Luzon Datum. Ito, tignan nyo. Wait lang, ikot lang ako. Woo! Ito, tignan nyo ah. Dito yung ano. Ay, hindi kita yung pier. Ayun, yung pier pala. Ayun. Ito yung checkpoint ng Puso Moto. Kali sabi ni Robel, wala nga stamp. Mag-picture na lang siguro kami. Picture na lang ako. Guys, pababa na kami dito sa may Luzon Datum para pumunta sa tourism office at i-claim yung aming token. Yun
Magandang umaga po. You know. At saka ano? Ito po sir ay yung nalagay sa jacket. Hey! Suotin ko na to. Naiiyak ka pa yun, no? Sige sir ah. Thank you very much po. Thank you po. Sabot tayo ng road. Napakasarap na experience pala talaga pag nasubukan mo yung mga bagay na pinapanood mo lang dati sa iba. Nakaka-excite lalo na pag ikaw na yung nandun sa lugar. Ito pa lang yung pinakaunang lookout inter-island ride na nagawa ko at di na ako makapaghintay sa susunod. Kung natapos mo ang video na to, sana nag-enjoy ka. Salamat sa panonood. See you on the next.